Magandang araw po sa lahat kong manonood at mga tagapakinig. Muli ay maging handa po tayo sa lahat na mapapakinggan natin ngayon. Dahil ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kaso ay sadyang nakakalungkot, kasuklam-suklam at pinakamalupit na nangyari sa isang biktima. Nangyari ito sa Pennsylvania State ng USA noong buwan ng Pebrero taong 2010. Isang dalaga ang kinawawa ng 6 na mga salbahe. Ang mas malala ay binalot pa nila ito ng mga Christmas decors. Ipinagkasya sa basurahan at iniwan sa parking lot. Ang dalagang ito ay ang nagngangalang Jennifer Lee Doherty. Papaano nga ba ito nangyari kay Jennifer? At sino-sino ang 6 na mga sumalbahe sa kanya? Kaya ako po ay samahan ninyo at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento sa sinapit ni Jennifer Lee Doherty. Si Jennifer Lee Doherty ay ipinanganak noong November 8, 1979 sa lungsod ng Mount Pleasant, Pennsylvania State ng USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Denise at Richard Doherty. May dalawa pa siyang mga kapatid na mga babae, sina Joy at Jamie. Mailalarawan naman nila si Jennifer bilang mabait at malambing na kapatid. Di kalaunan, katulad sa mga tipikal na mag-asawa sa Amerika, ang kanilang mga magulang na sina Denise at Richard ay nag-divorce din. Nakapangasawa naman ulit ang ina nila na si Denise. Sa paglipas ng mga taon, nang unti-unti nang lumaki si Jennifer, ay may napansin na silang kakaiba dito. May development na siya ng mental disability. Although marunong siyang magsalita, pero nahihirapan siyang makipaghalubilo sa mga tao. Naging dahilan din ito na naging tampulan siya sa pambubuli ng ibang tao, lalong-lalo na sa kanilang paaralan. At nagpatuloy ito hanggang sa nagdadalaga na siya. Dahil dito ay minsan ay tanong ni Jennifer sa kanyang sarili kung bakit siya ipinanganak na ganito. Gusto sana niyang maging normal na dalaga para marami siyang magawa ng mga bagay-bagay. Mamuhay na malaya, magkaroon ng maraming kaibigan, makapagtrabaho at makapangasawa sa hinaharap. Ayaw naman ang kanyang ina na si Denise. Kahit may kapansanan ang anak niya si Jennifer, ang isa daw sa pinakamagandang katangian nito ay ang kanyang kabutihang loob. Kahit araw-araw siyang kinukutya, ay di niya magawang magalit at magiganti sa mga nambuli sa kanya. Dahil ang gusto niya ay balang araw ay maging kaibigan sila. Maliban dito ay mapagmahal din si Jennifer. Dahil kung may bakanteng oras daw ang dalaga, ay tumutulong din ito sa pagbabantay at pag-aalaga ng kanyang mga pamangkin. Bukod dito, ay nagte-training din siya kung paano magkumpuni ng mga sasakyan. Dahil naging inspirasyon din niya ang kanyang tiyuhin na isang mekaniko. At dahil nakakagawa pa ng mga gawain si Jennifer at nakakapagsalita, ibig sabihin lang nito ay hindi gaano katindi ang kanyang kapansanan. May maliit lang siyang pagkakaiba sa mga normal na tao. Nang dahil rin sa kanyang kabutihang loob, ay nagtagumpay rin siyang magkaroon ng maitatawag niyang tunay na mga kaibigan. Ngunit kahit ganon pa man, ay hindi pa rin siya nilulubayan ng mga nambubuli. Sa taong 2010, si Jennifer ay edad 30 na. Sa taong ito ay gusto naman niyang makamit ang malaking pangarap niya. Magkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang buhay at mabibilang sa grupo ng mga normal na mamamayan. Ang una naman niyang hakbang ay maging independent na babae. Kaya dahil dito ay nag-enroll siya sa Living Skills class sa lokal na community center sa Greensburg, Pennsylvania. Ang center nito ay tinatawag na West Place Clubhouse. Ang Living Skills class naman sa US ay nagtuturo ng mga kaalaman at mga gawain sa mamamayan para mapalawak nila ang mga abilidad, mabalanse ang mga desisyon nila sa buhay, makapagpataas ng confidence, at makumpleto at malampasan nila ang mga hamon sa buhay. Ginawa ito ni Jennifer para balang araw ay matatawag na siyang normal na mamamayan. Dahil dito ay marami namang napabilib at humanga kay Jennifer. Dahil kahit may konti siyang kapansanan ay hindi siya sumusuko sa mga hamon. Gusto niyang matuto sa mga bagay-bagay at positibo lang siya palagi sa mga pananaw niya sa buhay. Nagkaroon naman siya ng grupo ng mga kaibigan sa West Place Clubhouse kung saan ay nag-aral siya ng living skills.
At napakalaki na itong achievement sa buhay ni Jennifer. Malaki na din ang improvement niya sa kanyang confidence. Natuwa naman ang kanyang pamilya dahil sa wakas ay unti-unti na ding natupad ni Jennifer ang mga pangarap niya sa buhay. Ngunit di pa rin maiwasan ng kanyang pamilya na mag-alala sa kanya. Dahil na rin sa kanyang sitwasyon ay mabibilang lang ang maituturing na tunay na mga kaibigan. Ngunit dahil sa nasasabik ang dalaga na magkaroon ng maraming kaibigan, ay hindi naman niya batid ang mga taong nagbabalat kayo lang. Ang mas malala, ang ganitong klase ng mga tao ay lubos niyang pinagkatiwalaan. Ang mga ito ay binubuo naman ng 6 na magkakaibigan, 3 lalaki at 3 babae. Ang una palang nakilala ni Jennifer sa West Place Clubhouse ay isang teenager na dalaga. Ito ay si Angela Marinucci. Si Angela ay may kunti ring pagbabago sa kanyang pag-iisip at nagkaroon ng depresyon dahil sa head injury nito noong ito ay nagkaroon ng aksidente. Ang sumunod kay Angela ay si Melvin Knight, isang anak ng bilanggo na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang sumunod kay Melvin ay ang nobya niyang si Amber Meidinger. Sumunod ay si Ricky Smerns. Si Ricky ay inabandona ng kanyang mga magulang noong pagkasilang pa lang niya. Nagpalipat-lipat ng iba't ibang foster homes at may kasaysayan ng PTSD. At ang sumunod naman kay Ricky ay sina Peggy Miller at Robert Masters. Silang lahat ay parehong nakatira sa apartment ni Ricky Smerns na nasa Pennsylvania Avenue. Lubos namang nasiyahan si Jennifer sa mga achievements niya sa buhay. Kaya napapadalas na rin ang pagbisita niya sa Greensburg para makipagkita sa mga bagong kaibigan niya. Nang dahil sa sitwasyon ni Jennifer, ay hindi niya naisip kung sila ay tama ba na kaibiganin o kung ligtas ba siyang makisama sa kanila. Hindi niya batid na magiging impyerno pala ang buhay niya nang dahil sa itinuturing niyang mga kaibigan. Isang araw ay inimbitahang muli si Jennifer na makipagkita sa mga kaibigan niya. Inimbitahan siya ni Angela Marinucci para sa isang sleepover party na gaganapin sa apartment ng nobyo nitong si Ricky Smerns na nasa Greensburg, Pennsylvania. Labis namang natuwa at nasasabik si Jennifer. Ang iniisip niya ay isa lang itong normal na sleepover party. Manonood lang ng telebisyon, food trip o di kaya ay maglaro ng mga games. Ang hindi niya alam ay may nakahain na palang plano para sa kanya si Angela. Inimbitahan pa ni Angela Marinucci ang iba pa nilang mga kaibigan na sina Amber, Melvin, Robert at Peggy para makipagsabuatan sa kanila para sa malagim niyang plano kay Jennifer. Ika-10 ng Pebrero taong 2010 ay araw na ng sleepover party nila. Sa araw na ito ay nagpaalam si Jennifer sa kanyang pamilya na magtutungo na siya sa Greensburg para sa sleepover nila. Ngunit hindi niya ipinaalam sa kanila na ang pupuntahan niyang mga kaibigan ay may kasamang mga lalaki dahil alam niyang nag-aalala pa rin ang pamilya niya. Gusto niyang makihalubilo sa itinuturing niyang mga kaibigan dahil kapag kasama niya sila ay nararamdaman niyang isa siyang normal na dalaga. Kaya sa araw na ito, bago siya umalis, ay nag-iwan muna siya ng mensahe para sa kanyang ina. Hindi niya ito naabutan dahil nagtungo na pala ito sa trabaho. Ang laman naman ng kanyang sulat ay ang taos-pusong mensahe niya para sa kanyang ina. Ayon sa sulat, sana ay may magandang araw ka ngayon sa trabaho at mahal na mahal kita. Tuwing aalis si Jennifer sa kanilang tahanan, ay hindi talaga niya nakakalimutan na magpaalam at mag-iwan ng sulat para sa ina. Ang nakakalungkot ay ito na pala ang huling sulat na matatanggap ng kanyang ina na si Denise mula sa kanya. Nang dumating na si Jennifer sa Greensburg ay sinalubong naman siya ng iba pa niyang mga kaibigan na sina Amber, Melvin at Ricky. Dinala naman siya sa apartment ni Ricky na nasa Pennsylvania Avenue kung saan ay napagkasundaan nilang mag-sleepover dito. Nabutan naman ni Jennifer sa apartment ang iba pa niyang mga kaibigan na sina Angela, Peggy at Robert. Labis namang nasasabik si Jennifer dahil ito ay magiging kauna-unahang sleepover party niya kasama ang mga kaibigan. Pero, ang inakala niyang masayang party ay magiging bangungot pala. Dahil pagkapasok pa lang niya sa apartment, ay agad namang sinimula ng grupo ang kanilang malagim na plano.
Una ay nagsimula ito sa pangungutya, kaya labis na lang ang pagtataka ni Jennifer kung bakit ginagawa nila ito sa kanya. Ang sumunod na hakbang nila ay kinuha naman ang bag ni Jennifer at kinuha ang kanyang wallet. Kinuha nila ang lamang pera nito, mga gift cards at cellphone. Binuhusan din nila ng tubig ang bag ng dalaga. Sa paglipas ng mga oras ay mas lalong lumala ang ginagawa nila kay Jennifer. Tinapunan nila ito ng mga bote ng soda. Pininturahan pa ang mukha niya ng nail polish. Ginupitan din ang kanyang buhok ng di pantay-pantay hanggang kanila itong kinalbo. Pagkatapos ay binuhusan nila ng panimpla ng pagkain. Ngunit may mas malala pa dito. Sina Angela at Amber ay nagpapalit-palit naman sa paghampas gamit ang metal racks at crutches. Ang sumunod nilang ginawa ay ipinahiya pa nila ito sa harap ng lahat. Tinanggal nila ang sagabal na mga kasuotan nito at itinapon sa labas ng apartment. Ang mas malala ay ginalaw din ito ni Melvin Knight. Walang katapusan ang kalbaryo ni Jennifer sa kamay ng mga taong ito. Kaya nakiusap na ang dalaga na tigilan na siya dahil masakit na ang kanyang katawan at sumasakit na din ang kanyang mga mata nang dahil sa mga ibinuhos sa kanya. Kaya binigyan na din siya ng pagkakataon ni Ricky Smerns na maligo dahil ayon din ito ay nangangamoy na rin ang dalaga. Kinabukasan, 11 ng Pebrero, ay natigil na ang ginagawa nila kay Jennifer. Umalis muna saglit sina Ricky Smerns at Melvin Knight. Tutulungan sana si Jennifer ng isa sa mga miyembro ng grupong ito na si Robert Masters para kunin ang damit niya na nasa labas. Kamakailan lang ay itinapon ito ni Ricky at Melvin sa labas ng apartment. Ngunit sa kasamaang palad ay biglaan namang bumalik sa apartment si Ricky at Melvin. Napagdesisyon na naman ng grupo na magbotohan sila kung ano ang susunod na hakbang nila kay Jennifer. Ang resulta ay napagkasunduan nila na patahimikin na lang nila ang dalaga. Para sa kanila, ito lang ang tanging paraan para hindi sila mai-report sa mga pulis. Puwersa din nila itong pinasulat ng peking pamamaalam na liham para sa pamilya nito. Nakasaad dito na hindi na daw maligaya pa si Jennifer sa naging buhay niya at magiging maayos lang ang lahat kung wala na daw siya sa mundo. Pagkatapos itong isulat ni Jennifer, ay nakiusap naman siya ng nakiusap na pakawala na lang siya at pauwiin. Ngunit hindi na nagbago pa ang isip ng mga salbahe. Buo na ang kanilang desisyon. Ginapos nila ito at binalot ng mga Christmas decors. Binigyan naman ni Ricky Smerns ng steak knife si Melvin Knight. Ginamit nila ito bilang armas para patahimikin ang target nila. Nang makumpirma nilang si Jennifer ay lumisan na, ito ay dinagdagan pa nilang muli ng Christmas decors. Ang buong laki nito ay pinuno at binalot nila ng mga dekorasyon para hindi ito magiging kahina-hinala at magmumukha lang itong Christmas tree. Una nilang plano ay itago na lang ito sa sulok na para lang ordinaryong Christmas tree. Ngunit agad nila binago ang plano. Napagdesisyonan nilang itapon na lang ito, kaya muli nilang tinanggal ang mga dekorasyon. Pagkatapos ay inilagay nila ang peking pamamaalam na liham. Saka na nila ipinagkasya ang dalaga sa isang basurahan. Ibinyahin na nila ito at iniwan sa ilalim ng isang truck na nakagarahe sa isang parking lot ng isang paaralan sa Greensburg. Sa araw ding ito ay may isang driver ang nakapansin sa basurahan na nasa ilalim ng truck, kaya agad niya itong inusisa. Laking gulat niya nang makita kung ano ang nakasiksik dito. Kaya agad siyang tumawag ng mga pulis. Mabilis naman nilang nakumpirma na ang biktimang ito ay si Jennifer Doherty. Sa pagpatuloy naman ng investigasyon, ay may saksi palang nakakita ng mga lalaki na pinagtulungang kinaladkad ang basurahan sa parking lot sa Greensburg. Mabilis namang nakumpirma ng mga pulis kung sino-sino ang mga taong ito. Agad nilang nalaman na sila ay mga kaibigan pala ni Jennifer sa Greensburg. Kaya agad nilang inaresto ang 6 na mga salbaheng ito. Dahil sa kasuklam-suklam na ginawa nila sa biktima, ay nakilala ang grupo nila at binansagan sila na The Greensburg Six. Ang malaking tanong ay kung bakit nila ito ginawa sa isang PWD at ano ang motibo nila dito. Nagsimula naman ang paglilitis sa 6 noong November 3, 2010.
Marami ang nangyari sa araw na ito. Nalaman nilang ang mastermind ay ang teenager pala na si Angela Marinucci. Base na rin ito sa testimonya ng mga saksi. Marami pa ang nagbigay ng mga testimonya laban sa mga akusado. At ito naman ang teorya kung bakit ito ginawa ng grupo nila kay Jennifer. Maaaring paghihiganti daw ang motibo sa sinapit ng biktima dahil may iilan ring witness ang nagsabi na ang akusado daw na si Angela Marinucci ay nakapansin na ang nobyo niya si Ricky ay unti-unti daw nagkakagusto at nagkakainteres sa kaibigan niyang si Jennifer. Narinig pa umano ni Angela ang pagtawag ni Ricky sa kaibigan niya. Narinig niya ang pag-amin ng nobyo na gustong-gusto nito si Jennifer at gusto niya itong pakasalan. Hinala pa daw nito ay sekretong nakikipagkita si Jennifer kay Ricky sa apartment kung wala siya doon. Ayon pa sa testimonya ni Ricky, ay gustong-gusto rin daw siya ni Jennifer at may love triangle nga sa pagitan nilang tatlo ni Angela. Ang sinabi ni Ricky na mahal niya si Jennifer at gusto niya itong pakasalan ay maaaring may katotohanan o maaari ring wala dahil kung totoo ngang nagkakagustuhan silang dalawa, ang malaking tanong ay kung bakit pa siya nakiisa sa malagim na plano ni Angela. Kaya teorya ng mga nagsubaybay sa kaso ay maaaring sinakyan lang ni Ricky ang may kapansanan na dalaga para maibsan ang malanding pantasya niya dito. Kaya nagselo si Angela at gustong maghiganti. Pero hindi kay Ricky, kundi tanging kay Jennifer lang. Magkaiba naman ang sentensya ng bawat akusado. Noong April 2012, si Melvin Knight ay nagplead ng guilty. At noong August 30, 2012 ay sinentensya naman siya ng death penalty. Si Angela Marinucci naman ay napatunayan ding guilty, ngunit hindi siya masintensyahan ng death penalty dahil nabibilang pa siya sa juvenile noong panahon ng krimen nila at 17 taong gulang lamang siya noon. Una siyang sinentensyahan ng life imprisonment na walang posibilidad sa parol. Ngunit na-resentence ang kanyang kaso noong May 2022 at binago ang kanyang sentensya ng 60 taon na pagkabilanggo at eligible sa parol sa darating na 2070. Si Amber Meidinger naman ay muntikan ng magkaroon ng death penalty. Pero nang dahil isa siya sa nagbigay ng testimonya laban sa iba pa niyang kasamahan, ay sinentensyahan na lang siya ng 40 to 80 years na pagkabilanggo noong December 2013. Si Peggy Miller ay sinentensyahan naman ng 35 to 74 years na pagkabilanggo. Si Robert Masters ay sinentensyahan naman ng 30 to 70 years na pagkabilanggo. At ang huli, si Ricky Smearns, katulad kay Melvin Knight, ay sinentensyahan din siya ng death penalty noong Pebrero taong 2013. At dito po nagtatapos ang kasuklam-suklam na sinapit ni Jennifer Doherty. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.